sa aming diskusyon tungkol sa lingap ng sambayanan at kasama ko po ang ating resource person na si Ma'am Carmen Vasquez. So, Ma'am, pagkatapos po kayo magpayo sa isang tao, ano po usually yung mga reaction nila or komento regarding po sa payo ninyo? Actually, ang mga reaction nila ay very positive at gustong-gusto nila na palagi daw wag ko rong ito kasi gustong-gusto nila yung mga payo ko para yung mga may ibang problema ay matutulungan ko raw. So, sabi ko ay salamat naman at kung gustong-gusto pa rin ninyo ang aking mga payo kasi ang gusto nila ipagpatuloy ko lang ang aking pagpapayo para sila naman ay masaya. Hindi lang sa kanila, kundi sa ibang tao pag may mga problema. So, talagang majority po talaga na sa mga pinapayuhan nyo, talaga pong satisfied sila? Talagang satisfied sila sa aking mga payo. Kaya ang gusto nila, tuloy-tuloy lang ang aking pagpapayo sa kanila. So, may mga sitwasyon po ba na hindi po sila satisfied? Meron po bang mga ganong cases na kayo since or ilang years na rin po kayo nagpapayo? May mga sitwasyon po ba kayong na-encounter na hindi po sila masaya sa inyong papayo? So far, wala pa namang nagsasabi ng ganon. Ang nakikita ko sa kanila, masaya sila sa mga payo ko. Wala akong na-encounter na negative. Puro positive. Positive po? Yes. Okay. So, ano po yung biggest challenges na na-encounter nyo bilang isang mamahayag at tagapayo po ng ating sambayanan? Sa awa naman ng Diyos, ay lahat sila ay nasisiyahan kasi yung mga payo ko ay applicable sa kanilang mga problema. Kaya kahit na anong bigat ng problema nila, para daw akong propeta kasi parang tugmang-tugma doon sa kanilang mga sulikat. Kahit na anong bigat. May mga oras din po ba na let's say, gusto nilang talagang hirap na hirap nila sa buhay, sa problema nila, kahit mga madaling araw, tumatawa, kaya nag-text po sa inyo para lang humingi ng payo? Minsan, hindi naman text kundi call. Hindi sila nagte-text sa akin basta direct to the point na itinatawag nila sa akin. Ako naman kasi sabi ko mas maganda kung call kasi kung text hindi nila masyadong maintindihan saka mas masaya sila pag naririnig daw nila yung boses. Talagang kayo, no? Kasi pag sa text talagang limited lang po yan eh. Oo. Iba talaga yung voice, yung naririnig yung voice ko. So yun po talaga yung ayaw nila yung medium na ginagamit. Oo. Okay. So, pagkatapos nyo pong magpayo, ano naman po yung sa inyo, personally, ano po yung reaction nyo o nadadama nyo sa ginawa nyo pong payo? Siyempre masaya ako kasi satisfied sila sa mga payo ko. Siyempre kung masaya sila, di lalo na akong masaya. Kasi gustong-gusto nila. Siyempre sino ba namang taong hindi masaya na gustong-gusto ka nila yung payo mo eh. Kasi nakakatulong daw ng malaki sa kanila. Sabi pa nga nila, yung mga ibang mga tao din na may problema, huwag ko raw ito. Sabi ko, yes. Yan ang trabaho ko eh. Kaya tuloy lang ang aking pagpapaliwanag sa kanila. Okay, ganun po yun. So, saan po kayo kumukuha ng lakas ng loob upang makapagpayo ng tao? Siyempre sarili ko lang na malakas ang loob. Kasi unang-una, nananalangin ako sa Panginoong Diyos. Kasi siya yung nagbibigay ng power sa atin. Kaya, malakas talaga ang loob ko. Lalo na, diakonisa ako. At alam ko ang Diyos ay very powerful. At nakikita niya, palagi ako sa kapilya, sumasamba, tumutupad. At alam ko na nandyan siya na handang tumulong. Okay. So, talaga pong makapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So po talaga tayo kumukuha ng lakas ng loob sa pang-araw-araw po nating pangkabuhayan. Ayan po. So, pwede po ba tayo magbigay ng
let's say, sample ng pagpapayo nyo. Kasi let's say, kunyari, ganito po, may isa akong sitwasyon ngayon upang malaman ng mga mahal nating mga nakikinig paano talaga yung process. May problema po ako ngayon when it comes sa financially. May car loan ako, may housing loan ako, tapos may pamilya pa ako ngayon. Tapos nag-aaral din po ako, may business at saka nagkatrabaho din. Ano po kayo magandang gawin ko upang itong mga ganitong sitwasyon at ay maayos ko yung problema financially at yung oras ko when it comes sa time management? Ang gawin mo, unang-una, manalangin ka sa Panginoon Diyos. Kasi sa kalagayan mo niyan, ang dami mong inaayos, lalo na sa financial, dapat lang na ipresenta mo sa Panginoong Diyos, saka i-budget mo ba? Wag yung diretsuhin mo lahat. Basta ang kailangan lang maging maging kalma ka lang sa buhay mo. Masosolve din ang lahat. Maging kalma sa lahat ng oras. Saka isa pa, wag mong kalimutan ang manalangin sa Panginoon. Talaga po. Siya ang nagbibigay ng buhay sa akin. Tama po yan. So, ayun, ang reaction ko po talaga masaya kasi at least kahit na ganun kasandali lang, may naintindihan ako regarding sa payo nyo. At kahit ganun, medyo na-enlightened ako about sa dapat ko gawin. At masaya ako at bigyan nyo ako ng payo regarding. So, ma'am, ano po yung mga gusto nyo sabihin sa mga mamayang Pilipino, lalo na dito sa lungsod ng Baguio, kung sila po ay may mga problema? Ito lang, bilang tao, pinapaliwanag ko lang sa taong bayan na sana ay positibo lang sila sa kanilang buhay sa araw-araw. Kasi ang suliranin o problema sa buhay ay kakampal talaga yan. Hindi mo maalis sa buhay yan. Kung may problema, may solusyon. Kaya dapat lang na maging positibo lamang tayo sa ating sarili, sa ating sambahayan, at higit sa lahat, huwag mong kalimutan manalangin sa Panginoon Diyos. Kasi siya yung nagbibigay ng magandang buhay sa atin sa araw-araw. Opo. So, again, sa mga mahal po nating mga nakikinig ngayon, kung may mga problema po kayo na gustong masolusyonan, huwag po kayong mag-atubiling tumawag kay Ma'am Carmen Vasquez at andito po siya upang kayo ay matulungan sa inyong mga suliranin sa buhay. So ano po, saan po yung located yung office niyo ng High Plains Journal dito sa Baguio? Actually, ang High Plains Journal Cordillera ay located dito sa San Carlos Heights. Yung pinakamalaking building doon, nakikita mo. At San Carlos. oo. So ano po yung contact number po nila? Ang contact number nila ay okay. So ito po yung landline nila dito sa newspaper niyo. newspaper na yan. 446-6816. Yeah. Ayan, tapos po yung sa personal na landline niyo po, nakalagay po rin dito ay 444-4587. Tama po ba yan? Tama. Ayun. Tama. Okay. So, salamat po ulit, Ma'am Carmen, sa oras na binigay niyo po at sa mga bumubuo ng High Plains Journal, Baguio City. Maraming pong salamat at pinaunlakan niyo po ako na makapanayam kayo. Ganun din po sa ating mga mahal na nakikinig sa kanilang mga radyo ngayon. Hanggang dito na lang po at hopefully nagustuhan niyo ang isang interesadong bagay para sa mga mamayang Pilipino. Hanggang sa muli, ito po si Christopher Dayagdag at maraming salamat po. Maraming salamat at open kayo sa mga sasabihin sa akin, lalo na sa mga problema. Salamat po, Ma'am Carmen.